Lahat ng awit sa mundo di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Isang mapagpalang gabi po sa atin mga kapatid at mga magulang. Kumusta na po kayo? Nawa ay patuloy po kayong nasa mabuting kalagayan at masumpungan niyo pong palagi ang masaganang biyaya at pagpapala na nagmumula po sa ating Panginoon. Sa gabing ito, mga kapatid, ating patuloy na pagbulay-bulayan ang tanong na ano ang kaya kong ibigay sa Lord? Sa Psalms 116 verse 12 it says, "What shall return to the Lord for all His goodness to me?" In Psalms 116 verse 12, the psalmist asks a profound question: ano ang maibibigay ko sa Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan sa akin? What shall I return to the Lord? Ano nga ba
Habang tayo pinagpapala, naiisip po ba natin kung ano ang maibabalik or maibibigay natin sa Diyos, sa kabutihan niya sa ating lahat? When we reflect on God's grace, His unconditional love, and the gift of salvation through Jesus Christ, our heart naturally asks, ano nga ba ang kaya kong ibigay sa Diyos? Madalas natin naiisip, mga kapatid, ay pera agad. O talento lang ang hiling ng Diyos sa atin. But God is not looking for leftover resources. He wants something deeper. Let us look at what we can truly offer to the Lord tonight. First, our heart and life. Ang pinakaunang gustong tanggapin ng Diyos mula po sa atin, mga kapatid ko at mga magulang, ay hindi ang ating mga ari-arian, hindi ang ating mga resources, kundi ang ating mga puso. Ang sabi po sa aklat ng Roma, Kabanata 12, talatang 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ihandog ninyo ang inyong sarili bilang isang buhay na hain, banal at kalugod-lugod sa Diyos. When you give your life to God, you surrender your plans, your dreams, and your daily decisions to His divine will. Ito po ang pinakamagandang alay na kaya nating ibigay sa ating Diyos, ang ating buong pagkatao, our heart, our life. Kung tayo ay patuloy pong magpapasakop sa Diyos, kung patuloy nating aangkinin na ang buhay na meron tayo ngayon ay galing sa Diyos, marapat lamang na ito po ay ating ipagkaloob sa Kanya. And second, our time and attention. Time is one of the most valuable resources we have in this fast-paced world. Madaling sabihin na mahal po natin si Lord. Pero may oras ba tayo para sa Kanya? Ano ang kaya nating gawin sa pamamagitan ng ating oras, sa pamamagitan ng ating buhay? Mga kapatid, giving God the first fruits of our day through prayer and reading the Bible. Spending time serving others. Gumawa tayo ng kabutihan, gumawa tayo ng maganda upang mapakita natin na ang buhay natin ay patuloy na kinakasihan ng banal na Espiritu. When you offer your time to God, you are acknowledging that He is the owner of your life. Siya ang nagbigay ng buhay. Siya ang nagbigay ng kalakasan at siya ang magbibigay pa sa atin habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. And then our talents and skills. Ano ang ibinigay sa iyo ng Diyos? Kung marunong kang kumanta, marunong kang magturo, marunong kang tumugtog, o marunong kang makinig sa mabigat na pasanin, problemas, suliranin ng iyong kapatid, this is the right time para gamitin natin ito. Ano ang sinasabi ng aklat ng Kolosas, Kabanata 3, talatang 23? Ano man ang inyong ginagawa, gawin niyo ito ng buong puso na parang sa Panginoon kayo nagdilingkod at hindi sa mga tao. Do not let your talent stay idle. Use your skills, whether in business, leadership, or simple acts of service to glorify God and build His kingdom.
Mga kapatid at mga magulang, huwag po nating ipagkait ang ating mga talento sapagkat ito po ay mula sa Diyos. Ito po ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Binigyan tayo ng talents and skills, hindi para i-keep, kundi upang i-share at lalong higit gamitin to glorify Him. And lastly, our resources. God doesn't need our money, but He tests our heart's loyalty through how we handle our wealth. Sabi nga ng ikalawang sulat sa Korinto, Kabanata 9, talatang 7, ang bawat isa'y magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. When we give our tithes, our offerings, and extend help to those in need, we demonstrate that God, not money, is our true provider. Kaya mga kapatid at mga magulang, ang challenge sa ating sa gabing ito ay maging tapat sa pagsusuri ng ating pong mga puso. Huwag magbigay ng tira-tira. Are you giving God your prime time or only your leftover minutes at night? Are you giving Him your best skills or only what's convenient? Make a decision today or tonight to dedicate one specific area of your life entirely to God. Whether it is your career, your finances, your relationship, or your time. Ang totoo pong pagbibigay kay Lord ay hindi ginagawa dahil sa isang obligasyon, kundi dahil labis nating minamahal at pinasasalamatan ang Diyos sa lahat ng ginawa po niyang kabutihan sa atin. Nawa, mga kapatid ko at mga magulang, maibigay po natin sa Diyos ang nararapat nating ibigay sa Kanya. So, ulitin ko po ang tanong sa atin, ano ba ang kaya mong ibigay sa Lord? Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all.
blessing fall on me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Tayo po'y manalangin, patuloy nating idulog sa ating Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at maniwala at manampalataya tayo na patuloy siyang tutugon sa ating pong mga kahilingan sa gabing ito. Sama-sama tayong dumulog at lumapit sa Kanya. Dakilang Diyos at aming Ama, maraming salamat po sa inyong walang hanggang biyaya, pagmamahal, at regalong kaligtasan sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Dakilang Diyos, kinikilala po namin na ang lahat ng mayroon kami, ang aming buhay, ang aming oras, ang aming talento at kayamanan ay nagmula sa iyo. Patawarin mo po kami, O Diyos, sa mga pagkakataong ibinibigay lamang namin sa iyo ang aming mga tira-tirang panahon at lakas. Nawa, ngayong gabi po, buksan mo po ang aming puso, siyasatin mo po ito, O Diyos, at iniaalay po namin sa iyo ang aming sarili. Tanggapin mo po, O Diyos, ang aming buhay bilang isang buhay na hain. Gamitin mo po nawa ang aming mga talento upang mabigay ng parangal sa iyong pangalan. Turuan mo po kaming maging tapat na tagapamahala ng iyong biyaya sa mundong ito. Lord, thank you sa lahat ng pagmamahal. Thank you sa lahat ng biyaya at pagpapala na yung pinagkakaloob sa amin. Naway patuloy mo kaming tapikin, O Diyos, kung kami man po ay nakakalimot. Paalalahanan mo po kami, O Diyos, kung hindi namin maibalik o maibigay sa iyo ang nararapat naming ibigay. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito. Nawa, sa aming pananalangin, dinggin mo po, nawa, ang pagdulog ng iyong mga anak. Diyos na makapangyarihan sa lahat, bigyan mo po nawa ng kasagutan ang mga kahilingan ng mga panalangin ng aking mga kapatid at mga magulang na patuloy na nagiging bahagi ng midweek service na ito. Sa iyo kami nagtitiwala at umaasa. Ito po ang aming panalangin na mayroong pagtitiwala at pagpapakumbaba sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. At ngayon, mga kapatid ko at mga magulang, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo sa anumang oras. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo. Bigyan kayo ng kapayapaan at maranasan ninyo ang kanyang pagmamahal. Habang kayo ay humahayo, taglayin ninyo ang pusong handang mag-alay at maglingkod sa Diyos ng may kagalakan at katapatan. Nawa, samahan palagi kayo ng Espiritong Banal upang ang lahat ng inyong gagawin ay patuloy na nakalulugod sa ating Diyos na nagbibigay buhay. Sa pangalan ng Ama,
ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen.